Yun yung nagpatagal ng hidwaan. Tapos yung relo. Ayun, isa pa ring malaking tandang pananong, nasaan na yun? Sino ba talaga ang huling kumuha? Dito natin nakikita yung bigat ng parang partial truth, di ba? Alam mo may part na totoo, pero kulang pa rin, hindi buo. Kaya nga At dahil dyan, umantong ka sa isang napakahirap na desisyon. Kasi itutuloy mo pa ba yung pag-iimbestiga? Pwede mong malaman lahat, oo. Pero ano yung kapalit? Pwedeng masira yung relasyon mo sa pamilya ni Rico na matalik mong kaibigan. Ang bigat nun, anong pili mo? Ang pinili mo, itigil na. Sabi mo, sapat na muna yung malaman mong malinis yung pangalan ni Carla doon sa unang akusasyon. Yun na muna. Kahit na may mga tanong pang natitira. Sabi mo pa nga, minsan daw, may mga sekretong mas mabuting hayaan na lang manatiling nakabaon. Alam mo, yung desisyon mong yon, ang dami ring sinasabi tungkol sa complexity ng pamilya tsaka pagkakaibigan, no? Tama ka dyan. Itong kwentong to na galing sa'yo, isang malakas na paalala na yung mga awayan sa pamilya, madalas talaga hindi lang black and white Puno yan ng mga shades of gray. Oo. Nariyan yung mga motivasyon ng bawat isa, yung mga takot nila, yung pagmamahal din naman siguro, at yung mga desisyon na nagbubunga ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Para bang bawat pamilya may kanya-kanyang photo album ng mga kwentong hindi kumpleto o di kaya'y hindi nasasabi ng buo. At para sa iyo na nagbahagi nitong napaka-personal na karanasan, iiwan namin sa iyo itong tanong na to. Sa isang sitwasyon na katulad ng sayo, kung yung pagkalaman mo sa buong-buong katotohanan ay posibleng magdulot pa ng mas matinding sakit o di kaya ay pagkasira ng mga relasyon na importante sa'yo, hanggang saan mo ito hahanapin? O nga, ano kaya ang mas matimbang para sa'yo? Yung kumpletong larawan ng nakaraan, kahit masakit pa ito, o yung katahimikan at kapayapaan sa kasalukuyan kahit may kulang kang nalalaman? Isang bagay na maaari mong pagbulay-bulayan.